Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon at iningatan tayo na dinala sa dakong ito para po sa panibagong pag-aaral muli ng salita ng Diyos. Muli po nating itutuloy ang aklat ng Santiago. Nasa kabanata 3 na po tayo ngayon. 5 kabanata po yung Santiago pero natapos na natin yung unang 2 kabanata. Salamat po sa Panginoon. Magsimula po tayo sa panalangin. Aming mabuting Diyos, kami po ay patuloy na nagtitiwala na Ikaw ang mangunguna sa amin, lalo na sa paghahayag ng karunungan mula sa iyong salita. Naway ang iyong Espiritu ang siyang magdulot sa amin ng kalinawan, kaunawaan mula sa aklat ni Santiago na naisulat para po ang aming pamumuhay ay magkaroon ng patunay na buhay ang aming pananampalataya, lalo na sa bahagi ng pananalita o yung paggamit po namin ng aming mga dila. Nawa, maparangalan ka po, O Diyos, sa pamamagitan po ng iyong salita sa umagang ito. Salamat sa karunungan na ipagkakaloob niyo po sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Basahin po natin ang Santiago sa kabanata 3, talata 1 hanggang 12. Santiago, kabanata 3, talata 1 hanggang 12. Sabi po ni Santiago dito, "Mga kapatid ko, huwag magnais maging guro ang marami sa inyo sapagkat alam ninyo na mas mahigpit ang gagawing paghatol sa ating mga nagtuturo. Sapagkat tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pagsasalita ay taong ganap at kayang rendahan ang kanyang sarili. Kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y napasusunod natin at napapabaling saan man natin ibigin. Tingnan ninyo ang mga barko. Bagamat malalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, ito'y naibabaling sa pamamagitan ng napakaliit na timon saan man ibigin ng piloto. Ganyan din ang dila ng tao. Napakaliit na bahagi ng katawan, ngunit napakalaki ng nagagawang kayabangan. Isipin na lang ninyo na gaano kalaking mga kagubatan o gubat ang napaglalagablab ng isang maliit na apoy. Ang dilay parang apoy, isang daigdig ng kasamaan na kasama ng ibang bahagi ng ating katawan. Pinarurumi nito ang ating buong pagkatao at tinutupok ang landas na tinatahak ng tao sa pamamagitan ng apoy mula sa impyerno. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang at ng mga nilalang sa dagat ay napapaamo ng tao. Ngunit walang taong nakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamang hindi mapigil at puno ng lasong nakakamatay. Dila ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at dila din ang ginagamit natin sa panlalait sa ating kapwa na nilalang nakalarawan ng Diyos. Sa isang bibig lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Hindi dapat mangyari ito, mga kapatid. Maaari bang magmula sa isang bukal ang tubig na matamis at ang tubig na mapait? Mga kapatid, namumunga ba ng ulibo ang puno ng igos? Mamumunga ba ng igos ang puno ng ubas? Bumubukal ba ng tubig tabang ang balon ng maalat na tubig? Ang 12 talata na nabasa po natin sa aklat ng Santiago sa kabanata 3 ay naglalaman ng kakilakilabot na pwedeng gawin ng dila o ng pananalita.
Matapos na ihayag ni Santiago ang paghahambing ng patay at buhay na pananampalataya, inilahad naman niya sa Kabanata 3 ang pwedeng sapiti ng tao sa kanyang personal na buhay kung mali yung paggamit niya ng kanyang dila o ng kanyang pagsasalita. At maaari itong makaapekto din hindi lamang sa kanyang sariling buhay, kundi maging doon sa ibang buhay ng tao. Mapaminsala o mapanganib ang dila. Kaya ito yung nais ihayag ni Santiago sa kanyang mga sulat dahil marami ang bumabagsak pagdating sa pagsasalita. At paano ba tayo makakaiwas sa kakilakilabot na dila? Ano-ano ba yung mga pwede nating gawin para magtagumpay tayo sa wastong paggamit ng ating mga dila? At bakit kailangan nating iwasan ang kakilakilabot na dila? May dalawang pag-uusapan po tayo na ang dila ay mapanirang gawa sa buhay ng tao, lalo na kung ito ay mali sa paggamit. Una, ang dila ay naninira ng sariling buhay ng tao. Matatagpuan po yan sa talata 1 hanggang 8 sa 2 kabanata na nabasa natin kanina. At ikalawa naman po, ang dila ay naninira ng ibang buhay ng tao. Matatagpuan po yan sa Kabanata 3, talata 9 hanggang 12. Ang Panginoong Yesus po nakaranas din ng padalait, pag-alipusta, paghamak sa Kanya ng mga tao. Pero, ang Panginoong Yesus ang bukod tangi na wasto at tama yung paggamit niya ng Kanyang pananalita. Palaging ang pagtugon ng Panginoong Jesucristo sa mga taong naninira sa Kanya o kumakalaban sa Kanya, angkop na pananalita ang Kanyang ginagamit. Kung magsalita man siya ng pangatwiran o yung pagtutuwid, may karapatan siya, may kapamahalaan siya kasi siya ang anak ng Diyos at siya ang salita ng Diyos, sabi ni Juan. Sabi niya doon sa kanyang mga aral, ang nagpaparumi sa tao ay hindi yung pumapasok sa kanyang bibig na dumidiretso sa tiyan at pagkatapos, alam na po natin yung kasunod nun. Ang nagpaparumi sa tao ay yung lumalabas sa kanyang bibig kasi yung lumalabas sa kanyang bibig, yung kanyang pananalita, yung paraan ng paggamit ng kanyang dila ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Noong mga panahon kasi na yon, may mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na lumapit sa Panginoong Yesus at pinagsabihan ng Panginoong Yesus na yung kanyang mga alagad, bakit hindi muna naguhugas ng kamay bago kumain ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Kaya sinabi ng Panginoong Yesus yun na hindi naman ang nagpaparumi sa tao yung kanyang mga ipinapasok sa bibig, kundi yung inilalabas ng kanyang bibig. Dahil yun ay nagmumula mismo sa kanyang puso. Kaya maski ang Panginoong Yesus nakaranas ng ganitong paninira sa kanyang sariling buhay at ito'y nanggaling doon sa ibang mga tao na galit sa kanya. Maski tayo, mga kapatid, alam ko na maaaring biktima rin po tayo ng maling paggamit ng dila o yung mga pananalita na hindi angkop sa panahon. Maaaring ang bawat isa sa atin ay nabulyawan. Nabulyawan na po ba kayo, mga kapatid? Alam niyo po ba yung bulyaw? Yung mataas na boses na may tono ng galit. Kayo ba ay naparatangan na ng anumang kasinungalingan kagaya ng Panginoong Yesus? O meron na bang nanira sa inyong mga tao? May nanlait na ba sa inyo, kumutya sa inyo, humamak sa inyo? O maaaring tayo mismo yung gumagawa ng mga ganong kasalanan? Mahilig ba kayo sa chismis?
Nakakalungkot sa panahon po natin ngayon, hindi mo na makilatis, hindi mo na matukoy kung ano ang tamang balita. May mga huwad na balita, kaya yung iba natatangay ng maling balita. Maling paggamit ng dila. Pag mali din yung paggamit ng dila, mga kapatid, o yung mga pananalita, maaari ang sumira ng samahan sa trabaho, samahan sa mga kaklase, mga kaibigan, relasyon sa pamilya, sa magulang, sa anak, at maging dun sa simbahan mismo. Dahil ang maling paggamit ng dila, pwedeng magbunga ng alitan, awayan, digmaan, labanan. Kaya ang dila po ay mapanganib at kakilakilabot kung mali ang paggamit. Lalo na kung yung mga tagapagturo, kagaya ng mga pariseo at tagapagturo ng kautusan na nagtuwid mismo sa Panginoong Hesus sa maling paraan ng paggamit ng dila, ay nakaka-impluwensya ng maraming tao. Kaya unang-una yon sa binanggit ni Santiago na panawagan niya, babala, paalaala niya sa grupo ng mga mananampalataya na dumadaan sa pagsubok. Sabi niya, mga kapatid ko, huwag magnais maging guro ang marami sa inyo, sapagkat alam ninyo na mas mahigpit ang gagawing paghatol sa ating mga nagtuturo. Kaya sa pagtuturo, yung mga namamahala, nangangasiwa ng iglesia, simbahan, kailangan meron silang pagpipigil sa sarili, o yung kaya nilang kontrolin yung kanilang dila. Ang tanging makakakontrol lang ng dila ay yung mga pinapatnubayan at pinapangunahan ng Espiritu ng Diyos. Sabi niya doon sa talata 2, sapagkat tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pagsasalita ay taong ganap at kayang rendahan ang kanyang sarili. Alam niyo po yung rendahan? Yung kaya niyang pigilan yung kanyang dila. Kung maalala natin sa mga nakalipas na pag-aaral sa Aklat ng Santiago, sa unang kabanata, di ba, doon sa talata 11, nagbigay na ng panghimakas si Santiago patungkol sa paggamit ng dila. Kung maalala natin, yung maging alisto tayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Sinabi rin niya doon sa talata 26, doon sa unang kabanata din, na kailangan yung mga merong tunay na pananampalataya, tama yung pagtugon sa salita ng Diyos, marunong silang magpigil ng kanilang mga dila. At dito sa kabanata 3, binigyang pansin ni Santiago at binigyang diin niya yung ugnayan ng dila, pananalita, doon sa tunay at buhay na pananampalataya. Na masusuri mo sa isang tao sa kanyang pagsasalita kung meron siyang buhay o patay na pananampalataya. Kagaya ng ginawa ng Panginoong Hesus doon sa mga pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Kaya hindi tayo basta-basta pumipili ng mga tagapagturo o nagtatalaga agad ng magiging tagapangasiwa ng iglesia dahil mismo dito sa ganitong katangian na dapat makita. Wastong paggamit ng dila. Dahil may mga nagtuturo ngayon, malalaki yung iglesia o yung simbahan, pero yung paraan ng kanilang pagtuturo ay hindi naman talaga angkop dun sa salita ng Diyos, kundi maaring hinahamak yung kapwa o nilalait yung ibang mga tao. Nakarinig na po ba kayo na tagapagturo na kung sigaw-sigawan yung miyembro sa simbahan ay talagang parang hindi pastor? May nakita na po ba kayong ganong pangyayari? Merong tagapagturo na mando siya ng mando na parang hindi tao yung kanyang kausap kundi kasangkapan dahil siya yung leader ng simbahan. Maling paggamit ng pananalita. Kung maalala natin yung halimbawa dun sa pumasok sa pagtitipon, may problema din sa pagsasalita, yung naging usher dun sa simbahan,
na nagtangi siya, di ba? Sabi niya, kumain ka at magbihis, pagpalain ka ng Diyos, pero wala naman siyang kasamang gawa. Problema din sa dila o sa pagsasalita. Kahit yung pagtatangi, problema din sa pagsasalita. Pangunahin kasi sa buhay ng tao ang magsalita. Kaya niyo po bang hindi magsalita ng isang araw? Buong araw? Hindi, di ba? Magsasalita talaga tayo. Kahit kausap natin yung mga tao na malapit sa atin o di kaya tayo, nagsusuri ng ating mga sarili, may mga pagkakataon na inaalam din natin yung ating mga kainaan. Yung iba kinakausap, saan ka mahina, saan ba ako malakas, ay sarili niya. Kaya mahalaga sa mga tagapagturo na ang kwalifikasyon o katangian ay ganap ang kanyang pagsasalita, kaya niyang rendahan, kontrolin yung kanyang pagsasalita. Pero, gaya nga po na sinabi natin, yun yung mga taong pinapanahanan at pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos na meron ng sapat na karunungan na kaya niyang limitahan yung kanyang pananalita, lalo na kung hindi naman ito makakabuti o angkop dun sa makakarinig sa kanya. Kasi itong sinulatan ni Santiago po mga kapatid, simbahan din po ito na nagkalat sa ibang mga lalawigan dahil sa pagsubok na kanilang dinaranas. At isa pa, kapag sinusubok po tayo, pwede tayong magreklamo sa Diyos, problema din sa dila. O di kaya, ibunto natin yung sisi sa ibang tao dahil nararanasan natin yung ibang mga bagay-bagay na hindi natin inaasahan sa ating buhay, kagaya ng mga kahirapan, problema sa buhay. Pwede nating ibuntong yung galit o yung sisi dun sa ibang mga tao gamit ang dila pagka sinusubok tayo. O gumawa tayo ng pandaraya, pagsisinungaling, lokohin yung tao para may makuha tayo sa kanya o may pakinabang tayo sa kanya. Problema din sa pagsasalita o sa dila. Ang unang sinisira ng dila ay yung sariling buhay ng tao. Pangkaraniwan sa isang tao, hindi niya namamalayan, lalo na yung mga nagsisinungaling o yung nagpaparatang ng kasinungalingan doon sa isang tao, paninirang puri, hindi nila alintana na una nilang sinisira yung sarili nilang buhay dahil sa maling paggamit ng dila o ng pananalita. Maaaring sa isip nila, masira nila yung buhay ng ibang tao, pero unang sisirain nila yung kanilang sarili dahil reputasyon ang nakataya dito. Hindi ka na pagkakatiwalaan ng tao kung ikaw ay sinungaling. Dahil hindi na siya magtitiwala sa iyo. At isa sa mga kinamumuhian ng Diyos ang sinungaling. Sabi niya doon sa Kawikaan, Kabanata 6, talata 11, ang pagpapatotoo sa kasinungalingan at pinag-aaway ang kanyang kapwa ang isa sa mga kinamumuhian ng Diyos. Laganap to sa mga aspeto ng lipunan ng buhay ng tao, lalo na sa trabaho, pagka merong inggitan o awayan doon sa posisyon, madalas ginagamit tong pagpaparatang ng kasinungalingan o di kaya yung paninirang puri o pag-awayin yung mga kasamahan sa trabaho para maangkin yung gusto niyang maging posisyon. Kaya isa po sa mga kinamumuhian ng Diyos ayon doon sa Kawikaan, Kabanata 6, talata 11, yung kasinungalingan, yung hindi pagiging totoo. Tapos po sabi ni Santiago dito sa talata 3 hanggang 6, nagbigay siya ng mga masasabi nating pagsasalarawan dito o imagery kung tawagin. Kung nakasakay na kayo ng kalesa po mga kapatid o hindi nyo po naabutan yung kalesa,
O kabayo, nakasakay na po ba kayo? O kahit hindi kayo nakasakay, nakakita na po kayo ng kabayo, kahit sa TV lang. Yung, halimbawa, cowboy na nakasakay sa kabayo, di ba, yung kabayo, makikita natin merong renda o bukado, pakagat dun sa kabayo, para yung nakasakay dun sa kabayo, saan man niya naisin na, kung saan man niya dalhin yung kabayo, kung magbabiyahe siya, magagawa niya. Napapaamo niya yung kabayo dahil nga kontrolado niya yung kabayo. Ganon din doon sa barko. Nakakita na po kayo ng barko? O nakasakay na kayo ng barko? Merong timon na tinatawag doon sa barko. Yung sa likod ng barko na may maliit na hélice, kung merong sa bangka yung sagwan para kumampay doon sa current ng dagat, para ibaling yung kung saan mang direksyon ng piloto yung barko. Yung timon yung kumbaga sagwan na kumokontrol kung liliko o kakanan yung barko, maliit lang siyang bahagi ng barko. Pero nagagawa ng piloto na palikuin yung barko saan man niya naisin. Ganon din yung dila ng tao, sabi ni Santiago dito. Maliit lang siyang bahagi ng katawan, ngunit napakalaki ng nagagawang kayabangan. Isa na namang ayaw na ayaw ng Diyos, yung mayabang, mapagmataas. At alam natin na ang isang tao, nagiging mayabang siya, mapagmataas, gamit ang kanyang dila. Nakarinig na ba kayo ng mga nagiinuman, tapos nagpapayabangan, nagpapataasan ng kanilang mga sarili? Mga ilang minuto lang, magkakaroon na ng gulo niyan pagka nagbanggaan sila o yung mga yabang nila ay sasabog na. Kaya yun yung problema po ng isa sa dila. Sabi ni Santiago dito, isipin na lang ninyo kung gaano kalaking mga kagubatan o gubat ang napapalagablab ng isang maliit na apoy. Maraming beses na tayong nakasaksi o nakarinig ng gubat o yung wildfire na kung tawagin sa Los Angeles lang, California ngayon. Diba, napakalawak nung napinsala ng apoy. Yung apoy kasi nanganganak siya eh. Hindi siya kagaya ng, halimbawa, yung tubig na tapon. Hindi siya kakalat, hindi siya magbabaha. Pero yung apoy, pagka halimbawa, yung posporo lang o yung nagyosi na itapon dun sa tuyong damuhan, pwede na siyang sumilab yung apoy, magkasunog. Ganun yung nagagawa ng dila. Kaya niyang sirain ang buong pagkatao ng isang tao sa isang iglap lang. Kaya sabi ni Santiago, kakilakilabot ang dila. Kailangan nating iwasan. Dahil unang sinisira niyan ang sariling buhay ng tao. Ang dilay parang apoy, isang daigdig ng kasamaan na kasama ng ibang bahagi ng ating katawan. Ito na yung binabanggit ng Panginoong Yesus sa kanyang aral. Pinarurumi nito ang ating buong pagkatao at tinutupok ang landas na tinatahak ng tao sa pamamagitan ng apoy mula sa impyerno. Ganon katindi, mapinsala o mapanganib ang dila kung mali ang paggamit. Pinarurumi niya ang buong pagkatao at yung landas na dapat na tama patungo sa Panginoong Diyos na magpaparangal sa Kanya at magiging mabuti yung Kanyang pamumuhay, nasisira dahil sa maling pananalita o maling paggamit ng dila. Ang apoy nito ay mula sa impyerno. Ginamit ni Santiago to dahil meron talagang lugar na kung saan, kung tawagin ay Gehenna. Ito yung isa sa mga tanong ni Kuya Levi nung nakaraan na doon sa bundok ng Sion, Mount Zion sa Jerusalem, pagka tumanaw ka doon sa southwest, timog kanluran ng dakong yon, merong lugar doon na kung saan pinagsusunugan na hindi namamatay yung apoy. May literal na ganong lugar nung panahon ng Panginoong Yesus at alam ni Santiago to,
At may binabanggit din dito na yung apoy mula sa impyerno, kung maalala natin yung sinabi ni Isaias, dun sa dakong iyon na paglalagakan ng mga taong walang kaligtasan, walang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, yung mga mapaparusahan, hahatulan ng ikalawang kamatayan, ay hindi na mamatay ang apoy, hindi na mamatay yung mga uod dun sa dakong yan. Ganon katindi yung pwedeng sapitin ng tao kung mali yung paggamit niya ng pananalita o ng kanyang dila. Ang ganda nung sinabi ni Pablo doon sa Roma Kabanata 3, talata 13 hanggang 14. Roma Kabanata 3, talata 13 hanggang 14. Ito yung kabanata na kung saan mababasa natin yung walang matuwid, wala kahit isa, walang nakapasa dun sa pamantayan ng Diyos, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dinagdag ni Pablo to, sabi niya, tulad ng libingang bukas ang kanilang lalamunan. Sa pandaraya ang kanilang mga dila ay nag-uumapaw. Saksakan talaga ng manloloko yung tao gamit ang kanyang dila. Kamandag ng mga ulupong ang nasa ilalim ng kanilang labi. Pagmumura at pait ang namumutawi sa kanilang bibig. Curses and bitterness, yung laman ng kanilang bibig. Ganun ang tao. At bawat isa sa atin po mga kapatid, bumagsak sa pamantayan na iyon. Meron ba dito na hindi nakapagsinungaling mula nung magkamalay siya sa tama at mali? Meron ba dito na hindi nagreklamo? Bagsak tayo doon. Kahit na sabihin natin, hindi naman ako nakapagmura eh. Pero, nanlait tayo ng kapwa, di ba? Yung pwedeng sa kanyang itsura, sa kanyang kalagayan, hinamak natin siya. Kaya, seryoso yung salita ng Diyos pagdating sa pananalita o yung paggamit ng dila. Unang sisirain yan, mga kapatid, sariling buhay. Pwede tayong makasira ng buhay ng tao, reputasyon ng tao, pero unang pupuntiryahin ng kamandag ng dila ay mismong yung sarili nating buhay. Akala lang natin, nakapaminsala tayo ng ibang tao, pero sarili natin ang una nating sinasaktan kung mali yung paggamit ng dila. Sabi ni David sa awit Kabanata 52, talata 1 hanggang 5, problema din po sa pagsasalita ito at sa maling paggamit ng dila. Noong mga panahon na maraming kumakalaban din, kumakaaway kay Haring David, sinusubukan yung kanyang paninindigan sa Diyos. Sabi niya, ikaw, taong mapagmataas, bakit mo ipinagyayabang ang kasamaan mo? Hindi ba't ang Diyos ay palaging mabuti sa iyo? Sa pagbabalak mo ng masama laban sa iba, kasintalim ng pang-ahit ang iyong dila. Parang blade, diba, nakakasugat. At lagi kang nagsisinungaling. Minamahal mo ang kasamaan kaysa kabutihan at mas nais mong magsinungaling kaysa magsabi ng katotohanan. Taong sinungaling ang gusto mo'y makapanakit ng iba sa pamamagitan ng iyong pananalita. Ngunit dudurugin ka ng Diyos ng tuluyan. Dadakpin ka at kakalad ka rin palabas ng bahay. Bubunutin ka mula rito sa mundo ng mga buhay. Yun yung kahantungan po ng mga taong naninira, mapagmataas, sinungaling, mali yung paggamit nila ng kanilang mga dila. Merong kabayaran mula sa Diyos. Sabi po doon sa talatang binasa natin sa Aklat ng Awit. Dudurugin siya ng Diyos ng tuluyan, dadakpin, kakalad ka rin, palabas ng bahay.
at bubunutin mula sa mundo ng mga buhay. Kaya mapanganib po ang dila. Ang dila ay naninira ng sariling buhay ng tao. Mahirap nang maibalik yung mga napitawang salita. Kaya kinakailangan maraming beses nating isipin yung sasabihin natin. Pwede tayong humingi at lumapit sa Diyos kung meron man tayong mga nagamit na mga salita na hindi angkop, hindi nakabuti doon sa ibang tao o maging sa ating mga sarili. Pwede nating ihingi ng kapatawaran sa Panginoong Jesucristo ang mga nagawa nating mga pagbagsak sa maling paggamit ng kakilakilabot na dila. Gaya nga ng sinabi ni Santiago, lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan, lalo na sa pagsasalita. Ang talagang mga nakakakontrol lang nito ay yung mga taong ganap at kayang pigilan yung kanyang sariling dila. Sa ikalawang pag-iwas po para sa kakilakilabot ng dila o maling paggamit ng salita. Kailangan malaman po natin na ang dila ay naninira din ng ibang buhay ng tao. Yan naman po ay matatagpuan natin dun sa talata 9 hanggang 12. Pero bago po natin napuntahan po yun, balikan natin yung talata 7 hanggang 8. Nagbigay po ng karagdagang halimbawa dito sa Santiago, bukod dun sa naunang 3 pagsasalarawan niya. Sabi niya doon sa talata 7, lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang at ng mga nilalang sa dagat ay napapaamo ng tao. Alam po natin to, di ba? Kahit yung mga tigre, leon, nagagamit sa circus, napapaamo, yung ibon, kayang turuang magsalita. Yung mga dolphin, mga whale, pwedeng turuan, napapaamo ng tao. Pero yung dila, walang makapagpaamo. Ito ay kasamang hindi mapigil at puno ng lasong nakamamatay. Tulad ng mga nabanggit nating mga talata kanina. Unang sinisira nito ang sariling buhay at ikalawa naman ang ibang buhay ng tao. Talata 9, dila ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama at dila din ang ginagamit natin sa panalait sa ating kapwa na nilalang nakalarawan ng Diyos. Yung pagsasalita po natin ay pwede nating magamit sa kabutihan at pwede rin nating magamit sa kasamaan nang magkasabay kung hindi tama yung paggamit natin ng dila. Pwede tayong magpuri sa Panginoon, sa Diyos na lumikha sa atin, sa lahat ng mga nakikita nating nilikha. At gayon din, maaari tayong manlait o hamakin ang ating kapwa na nilikha na kalarawan ng Diyos. Yung tao, alam po natin na nilikha na kalarawan ng Diyos, di ba mga kapatid? Sa aklat ng Genesis. Sinumang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Sabi ni Santiago, kung hahamakin mo, lalaitin mo, o anumang mga maling paggamit ng salita ang gagawin mo doon sa isang tao, ang unang-unang kakalabanin mo ay yung lumikha sa kanya. Yung gumawa sa tao. Halimbawa,
Meron tayong tao na siniraan o pinaratangan ng kasinungalingan. Ang refleksyon nun sa Diyos na lumikha sa kanya. Kaya sinasabi po ni Santiago dito, kung ikaw ay may tunay at buhay na pananampalataya, ang pagpupuri mo sa Panginoong Diyos ay totoo, tunay, hindi mo maaaring laitin ang tao na o kapwa na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Nagbigay siya ng pagpapaliwanag dito sa pamamagitan na naman ng pagsasalarawan doon sa talata 10 hanggang 12. Sabi niya, sa isang bibig lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Hindi dapat mangyari ito. Mga kapatid, maaari bang magmula sa isang bukal ang tubig na matamis at ang tubig na mapait? Mga kapatid, namumunga ba ng olibo ang puno ng igos? O yung puno ng igos, baka pamumunga ba siya ng puno ng ubas o bunga ng ubas? Bubukal ba ang tubig na tabang dun sa tubig na maalat o hindi? Kung tunay o buhay yung pananampalataya po natin, yung ating mga dila o yung ating pagsasalita ay nararapat na magamit ng naayon dun sa salita ng Diyos, na hindi maaaring makapanira dun sa ating sariling buhay o dun sa ibang buhay ng tao. Kaya mahalaga na isip-isipin muna natin yung salita na ating sasabihin ng maraming beses. Dahil pagka nasabi na natin yan, hindi na natin mababawi yung mga salitang nabitawan po natin. Unang sisiraan yan, yung sarili mo, at pangalawa, yung ibang buhay ng tao. Tapos may mga binigay din po ang Panginoong Diyos sa atin ng salita niya na pwede nating gawin. Halimbawa po sa aklat ng Efeso, Kabanata 5, talata 1 hanggang 4, sabi ni Pablo po dito, tularan nyo ang Diyos dahil kayong lahat ay minamahal niyang mga anak. Mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Inialay niya ang sarili niya para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. Dahil mga banal kayo, hindi nararapat na ang isa man sa inyo ay masabihang siya ay malaswa. Di ba may mga salita na malalaswa? Dapat hindi po tayo masabihan o makitaan ng ganoong mga pananalita. Mahalay at sakim. Nakarinig na po ba kayo ng tao na buhay ko naman to anumang sabihin ko, sasabihin ko. Wala akong pakialam doon sa sasabihin ng ibang mga tao. Basta yung gusto ko sabihin, sasabihin ko. Makasarili o mapagmataas. At hindi rin nararapat na marinig sa inyo ang mga malalaswa o walang kabuluhang usapan at masasamang biro. May mga masasamang biro po mga kapatid na pwedeng humamak dun sa kapwa natin na kalarawan ng Diyos. Sa halip maging mapagpasalamat kayo sa Diyos. Humingi tayo ng karunungan sa Diyos kung paano natin gamitin ang ating pananalita. Mas maganda na magkaroon tayo ng exposure dun sa Word of God, yung lagi tayong nakaantabay sa salita ng Diyos. Kasi ito yung naglilinis sa puso ng tao, ang salita ng Diyos. Kung malinis ang puso ng tao, magiging malinis din ang kanyang pananalita o magiging wasto ang paggamit niya ng dila. Isa pa po sa Colossus Kabanata 3, talata 8 hanggang 10. Pero ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito. Galit, poot, sama ng loob, paninira sa kapwa at mga bastos na pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain. At isinuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito ay patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito
para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. Ang dila ay mapanganib at mapaminsala, kakilakilabot. Pwedeng sirain ito ang sariling buhay mo o ibang buhay ng tao kung hindi wasto ang paggamit. Sabi ni Santiago sa kanyang salita, kaya namang kontrolin o pigilan ng dila. Kung ang isang tao ay pinapatnubayan at pinapangunahan ng Espiritu ng Diyos at meron na siyang ganap na karunungan, lalo na kung naisa sa pamuhay niya ang salita ng Diyos, mapapatunayan yun sa kanyang salita. Marami pang ibang mga kasalanan sa pagsasalita, mga kapatid. Yung mga nabanggit natin, mga pangunahin lang sila na isa sa mga sumisira sa buong pagkatao ng isang tao at ng ibang tao din. Kaya panawagan ni Santiago na suriin natin yung mga sinasabi natin. Kahit yung mga yung communication, kasi di ba message na din yun pag may sender, receiver. Kahit sinusulat lang natin, pinapadala natin doon sa isang tao, paggamit na rin yun ng pagsasalita. Pwedeng makasakit din kasi yun o di kaya makapanira. Halimbawa nga, yung sa social media, saan man tayo mapuntang mga apps o social media, makikita natin may mga nagsisiraan o mga nag-uungkat ng mga hindi naman dapat iungkat, mga dapat personal lang o sa pamilya lang, pero nabubroadcast dahil nga dun sa hindi makontrol yung emosyon. Isa din po yung emosyon at saka pakiramdam na kailangang maituwid din, maitama sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kasi dito nagmumula sa puso yung mga sinasabi natin. Kaya marapat lang mga kapatid na tayo ay marunong din magsalita na angkop o yung makatutulong, mapapakinabangan ng ibang tao. Kasi kapag nagawa po natin yon, pwedeng yung mga tao, kahit na hindi tayo masyadong lapitin ng mga tao, lalapitan tayo ng tao dahil makatotohanan tayo, mapagpakumbaba tayo, mapagpatawad tayo, totoo tayo, at hindi tayo humahamak sa kapwa natin, bagkus minamahal natin ang ating kapwa. Kahit na yung mga tinatawag nating kaaway, huwag natin silang awayin. Nakakapagod yung maraming kaaway. Kaya kayo ba ay ang dila o pagsasalita ninyo ay magagamit ninyo sa angkop o mapapakinabangan ng unang-una sarili po ninyo, pangalawa yung ibang tao? Maganda na masalamin po natin yung ating pagsasalita sa mga talatang napuntahan po natin sa aklat ng Santiago. Sa susunod po nating pagkikita mga kapatid, itutuloy po natin. Palalalimin ito ni Santiago mula dun sa pagsasalita, mula dun sa kalooban naman, dun sa kung ano yung kaisipan, pananaw mo, ano ba yung karunungan na ginagamit mo, karunungan ng tao, karunungan ng Diyos, na isa sa mga makakaapekto dun sa pagsasalita natin. Salamat po sa pakikinig mga kapatid. Ang panalangin po natin, yung mga talata ay nangusap sa atin ngayon. Kasi araw-araw may nakakausap tayong tao, lalo na yung mga mahal natin sa buhay. O yung mga kung merong mang naninira sa inyo, isa pa po ito mga kapatid, ipanalangin natin na turuan kayo ng Panginoong Hesus na maging mahinahon, mapagpigil, kasi hindi tayo
excuse sa mga tao. Kahit na sabihin natin, okay na, nagpapakabuti na nga ako pero hindi tayo excuse do sa mga taong, mga basher, yung mga hindi talaga tanggap kung sino tayo. Maganda na maging tugon natin sa kanila ay yung salita ng Diyos, yung tinuro ng Panginoong Hesus, para mapatunayan na tunay buhay yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga dila. Kakilakilabot ba ang iyong dila o ito ay napakabuti na nakakadulot ng karunungan sa ibang tao at gayon din sa paglagong espiritual sa personal mong buhay. Manalangin po tayo mga kapatid. Salamat po sa pakikinig muli. Dakilang Diyos, salamat po sa iyo na siyang nanguna sa amin sa mga talatang ibinigay niyo po sa amin sa pamamagitan ni Santiago. Nawa turuan niyo po kami na magsalita ng iyong mga salita, ng iyong mga katotohanan na tinuturo niyo po sa amin. Baguhin niyo po yung mga masama naming pananalita. Kami po ay madalas nabibiktima ng maling paggamit ng dila o yung mga pananalitang walang kabuluhan na hindi naman nakakatulong o nakakabuti unang-una sa buhay po namin at maging doon sa buhay ng ibang tao. Tulungan niyo po kami, Panginoong Hesus, na mapatunayan yung aming pananampalataya na buhay at tunay sa pamamagitan ng aming pagsasalita. Kung may mga tao na maaaring subukin kami sa ganitong aspeto sa aming buhay, maaaring paninirang puri o pagpaparatang ng kasinungalingan o panloloko, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maligtas sa anumang kapahamakan dulot ng mga taong gumagawa ng ganitong kasamaan sa pagsasalita. Nawa manatili sa amin ang pagiging mahinahon, mapagpakumbaba, gaya po ng iyong mga pagtuturo, pagpapatawa doon sa mga taong gumagawa sa amin ng anumang mga masasakit na salita o hindi magandang salita. Salamat po sa iyo, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinaparangalan sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. Amen.